if you are still using VLOOKUP and HLOOKUP to look up for values sa dataset ninyo, stop it, use XLOOKUP instead. I will show you how. And here is our sample dataset. But before we get started with XLOOKUP, recall muna natin guys yung VLOOKUP and HLOOKUP functions. No? So VLOOKUP is when we are looking for values vertically, while HLOOKUP naman is when we are looking for values horizontally. Now, if you already forgot kung paano gamitin yung dalawang functions na to, definitely I will be uploading a different tutorial for both of these. In this video, XLOOKUP yung focus natin. And talking about XLOOKUP, this is pretty amazing kasi kaya niyang gawin both. No? That's why I said in the first part, hindi ko na kailangan gamitin yung VLOOKUP and HLOOKUP sa mga susunod kong formula. And to proceed, let's go to search tab where we created sample tables gamit yung VLOOKUP and HLOOKUP, and we will be using XLOOKUP for this functions instead. To start with, by the way, itong mga cells natin are data validations. Naka-data list to, naka-drop-down list. So, instead of, again, VLOOKUP para ma-search tong metrics na to, we will be using XLOOKUP. And start by typing XLOOKUP. And lookup value natin, syempre, itong metric name, comma, lookup array, go to raw data, itong range kung saan nakapwesto yung yung metric name mo, comma, and make sure na nakalock yan guys, especially kapag gusto nyong i-copy-paste yung formula. So return array naman, go back to raw data. Syempre, since included lahat ng metrics na to, ito yung mga gusto nating i-search. Yung range naman natin is itong buong table or itong buong range na to. Until profit lang. Comma. Syempre, lock natin yan. F4. Ayan. If not found, blank lang. So, ibig sabihin kapag error or wala kang nakita, blank lang ilalabas niya. Itong match mode, hindi applicable to kasi hindi naman naka-range yung mga values natin. So, gagamitin mo kapag exact match, ito yung lagi natin gagamitin, 0. Kapag 1 or -1, ibig sabihin yung mga kasunod na smaller item, let's say 10, tapos walang kasunod niyan, ang kasunod na is 11, so 11 yung ilalabas niya. The same with exact match, next larger naman. So in this case, wala tayong gagamitin dyan, comma lang. And then, itong search mode naman guys, search mode is kapag walang unique values or walang unique lookup values yung dataset mo. Especially si Angela. Sabihin natin may Angela ka dito, may Angela rin sa baba. Ang gagamitin mo is first to last kapag yung first na Angela yung gusto mong makita. And search last to first naman, -1 kapag yung Angela na nasa baba ang gusto mong makita. Sa part na to, wala tayong gagamitin since naka-unique yung mga lookup values natin. So, comma lang. And then close. Actually, pwede nyo nang i-close dito kasi hindi naman applicable yan lahat. Close nyo yan dyan. Ayan, di ba? So, kapag pinili natin si unit sold, vertically, makikita natin lahat ng values na yan. Di ba? So, let's move on to HLOOKUP naman. Ayan, ito mga names natin, no? Meron tayong Angela down to, ayan, may mga sikat na mga influencers dyan since nagtrending si Rosmar at si Rendon kakailan lang. May gagamitin tayong function dyan. XLOOKUP naman, search lookup value natin is yung name. Syempre, lookup array kung saan ano yung range ng names natin. Ito. Lock F4. Make sure na naka F4 yan. Return array, syempre yung values natin. Ayan, hanggang profit lang guys. And then comma. Ayan, syempre, Rosmar yan, di ba? At Rendon, persona non grata kapag di mo nahanap. Persona, if not found, so persona non grata. Try natin yan. Ayan, make sure na naka double quote ka. Match mode, ayan, close na natin yan. Di na needed yan. Ayan, so, diba? Very straightforward, very useful instead of using VLOOKUP and HLOOKUP kung saan magbibilang ka pa ng columns para mahanap yung isang value na yun. Tapos copy-paste ulit. Tapos adjust ulit ng formula. So ito si XLOOKUP lang and you're wondering
bakit nag-autofill yan. Ayun yung pinakagusto ko sa XLOOKUP, i-autofill niya. Just make sure na same yung mga column field names ninyo dito sa hinahanapan yung range, 'di ba? So ayun, try natin yung if not found. Oh, 'di ba? Si Rendon. Ayan, so if not found, sabihin natin pag blanco kasi walang data, so persona non grata. So ayun lang guys, again, I would recommend using XLOOKUP moving forward. But again, may mga special cases tayo na syempre, pag comfortable ka pa rin gamitin yung VLOOKUP, HLOOKUP, di ko naman kayo pinipilit, di ba? So that's it guys. Hopefully may nakuha kayong very valuable and bago sa akin today sa video na to. And please make sure to always follow me for more valuable contents. And that's it. See you guys again soon. Bye-bye.